palasyo ng sa Malacanang. Alright, Reaction TV Base nagbabalik. Reaction. Napakaganda po naman pag-uusapan natin yung mga reaction. Mantagin po ninyo, si Lisa Araneta kasama niya si Torre. Hindi pa ba nagtataka si Bongbong Marcos? Bakit si Lisa Araneta ang favorite niya si Torre? Di ba? Asawa niya si Lisa, di ba? Oh. Dapat tanong niya, ba't gusto mo pang kasama si Torre kaysa sa akin? Nasa Amerika. Humingi ng 1% discount. Walang yayan. Pumunta ka pa ng Amerika, 1% lang. Tapos achievement yan, Bongbong Marcos. Yung Indonesia, 35%. Tumawag. Telepono lang ha. Binigyan na 19%. Mandagin mo yan, 1%. Anyway mga karyaso, ito na po mga karyaso na pag-usapan po natin ngayon mga karyaso ng lahat ng kaplastikan ni Lisa Araneta. Halatang halata po mga karyaso na halatang halata. Itong kaplastikan ni Lisa Araneta. Dapat ikaw Lisa, ang ginagawa mo yung tinatawag na I will survive. Whoa, I will survive. Maya-maya patay yung kasama mo. Maya-maya na overdose yung kasama mo. Ganoon. Huwag ka lalabas-labas dyan sa mga bagyo-bagyo na hindi bagay sa'yo. Halatang halata naman na kaplastikan lang. Ito mga karyaso, panoorin muna natin ito ha. Ayan. Kasama po ni Lisa si Torre, ayan, di ba? Yan lahat magka-partner yan, ulihin mo si Kibuloy, di ba? Itapon mo si Duterte doon kasi si Duterte galit siya sa mga adik ako eh. Adik ako mag-vlog. Hindi ko sinabing adik si Lisa. Papoligal test nga yan, tawagan mo si Lisa, papoligal test mo. Bantagin mo yan, ma'am. Kasama mo si Torre, namimigay kayo ng ng relief. Anong kinalaman mo doon, Torre? Gago ka ba? Anong kinalaman ng yung tinatawa, babantayin mo si Lisa. Sorry naman. Babantayin daw po ni Torre si Lisa, kaya nandiyan siya. Yan ang ka-BFF ni Torre. Alam mo, Torre, tatapatin kita. Si Lisa ay alta sa syudad. Kala ko alta sa pulburon. Alta sa syudad yan. Akala mo ba si Lisa, ang tingin niya sa'yo? Tao! Ang tingin niya sa'yo, unggoy! Di ba mga ka-reaction? Itong si Torre, feeling niya, pagkasama niya si Lisa, ka-level niya si Lisa. Ang ka-level ni Lisa, si Satanas. Hindi. Joke lang yun. Ang ka-level ni Lisa, yung namatay si Tantongko. Ikaw, Torre, kung wala kang bilyon, at feeling mo ka-level mo si Lisa, hindi. Ang tingin niya sa'yo, pitbull, katulad ni Remula, di ba? Anong tingin na sa'yo ni Remula? Aso, di ba? Sabi ni Lisa, Torre, come over. Torre, jump. Torre, run. Catch Duterte. Duterte, hate addict. I don't like Duterte. Si Duterte galit sa mga addict. I don't like Duterte. Gusto ko yung mga hindi galit sa mga addict. Katulad ni Marbil, tsaka ikaw. Si Marbil nagpapahaba lang ng oras, di ba? Katulad ni Lisa doon sa Beverly Hills, nagpapahaba din ng oras. So yun, naman tayong kasama. Di ba mga reaction? Ayaw po si Torre, ang feeling ni Torre niyan, BFF sila ni Lisa. Kapag useless na si Torre, alam mong gagawin sa'yo yan, Torre. Alam mong gagawin sa'yo ni Lisa. Asusena. Asusena kanya, no? Tignan po natin, ha? Wow. Napansin po ninyo yung pagkakaiba ni Lisa o lahat ng Marcoses sa pagkakaiba ni BP Sara. Si Lisa wala man lang security o si Torre lang nakatabi. Wala nagpapapicture. Walang picture taking, walang gustong magpapicture sa'yo, Lisa. Sino ba naman ang gustong magpapicture sa isang sa isang addict, mamigay ng ayuda. Addict yan si Lisa mamigay ng ayuda. Ganun din ako, addict din ako, mamigay, ganun. Di ba mga ka-reaction? Naalata ninyo, walang nagpapapicture kay Lisa Araneta. Anong ibig sabihin niya, Lisa? It's either mabaho ka o ang tingin sa'yo ng mga tao, tae. Di ba o, tino mo? Exit po dito, exit po.
Walang nagpapapicture sa kanya. Ma'am, kung si BP Sara Duterte yan, kung si BP Sara Duterte yan, Lisa, ay nako, hindi magkamayaw ang mga tao dyan. Baka wala man lang oras mamigay ng ayuda si BP Sara. Picture, 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 picture. I love you, BP. I love you, BP. Picture, picture. Ikaw ano? Ang tingin sa'yo ng mga tao dyan, adik mamigay ng ng ayuda. Ikaw. Huwag ka naman masyadong advance. Adik mamigay ng tulong, di ba? Yan ang tingin ng tao sa'yo ng buong Pilipinas. Adik mamigay ng tulong. Di ba mga kareaksyon ng Burio? Hello, sir! O, di ba? Wala man lang pumapansin. Wala man lang gusto magpa-picture. Wala man lang nag-a-approach. O, di ba? Di ba wala silang pakialam. Sabi ng mga tao, bigay niyo sa amin yan. Pera namin yan, hindi mo pera yan, Lisa. Sabi daw ni Lisa, pinabibigay ng asawa ko. Pinabibigay ng asawa ko. Oh. Sabi ng mga tao, tumabi ka dyan, Lisa. Tumabi ka dyan. Pera ng taong bayan yan, hindi mo pera yan. Tumabi ka dyan. Tumabi. Hagin na yan. Hagin na. Umalis ka na, Lisa. Ganyan po ang treatment kay Lisa. Diyan sa lugar na yan. Sabi niya, oy Lisa na dyan, tumabi ka dyan. Nakakasagabal ka lang dyan. Bigyan nyo na yung relief DSWD yan, di ba? Hindi galing kay Bongbong yan. Gago ka ba? Bigay mo yan. Sabi, bigay ng asawa ko. Si Raulo ka ba? Hindi galing sa asawa mo yan. Galing sa gobyerno yan. Pera namin yan. Uy, ulol. Plastic na plastic ang datingan, ano? I will survive. I will survive. Yeah. Maya patay na. Hindi nag-survive. O diba? Hindi ka pumunta ng Amerika. Hindi mo minit si Donald Trump. Bakit? Umamin ka. O tawag ako si Donald Trump. Hello, my friend Donald Trump. How are you? Yes, yo. Yeah, how are you doing? Thank you very much for the 1% discount, Yes, Bongbong Marcos is a very strong negotiator, yes. I know that. And you know very well than me. His wife. Okay. What happened to his wife? Beverly Hills Police Department. Okay, bye-bye. Hindi po si Donald Trump yun. Hello, mga tribyon! Dito po kami, nasunugan kami! Nasunugan kami! O diba, sabi niya, nasunugan kami, hindi niya alam siya yung babanat sa kanya mamaya. Yo, sinasasabi nasunugan kami, siya yung titira sa kanya mamaya. Tingnan po ninyo, ha. Hello, mga tribyon! Dito po kami, O, nakiapir pa. Maya-maya pa banatan niya si Elisa. nasunugan kami! Nasunugan kami! Dito, huwag naman. Huwag na meron na kami na case ko. Binibigay niya. Nasunugan kami, binibigay. No, ma'am. Meron na kami yan. Case ko. Ba't pakinggan ninyo, pinaya siya ng tao, ha? Pinaya. Pakinggan ninyo. Hello, mga tribyon! Dito po kami, nasunugan kami! Nasunugan kami! Dito, huwag naman. Huwag na meron na kami na case ko. Pinaya siya, sabi niya, nasunugan kami. Hello ma'am, nakiapir pa siya. Tribune, binibigay ni Lisa yung relief. Sabi niya, okay na ma'am, okay na, ayaw namin, meron na kami kay Isko. Pinaya siya, tingnan mo. Nabuisit siya dito eh. Tingnan yung mukha ng Lisa. Dito po kami, nasunugan kami! Nasunugan kami! Dito, huwag naman. Huwag na meron na kami na case ko. Kakampi mo kami, mga. Napahiya siya. Pinaya siya, tingnan mo yung facial reaction niya, ha? Hindi po ninyo napansin, ito i-explain ko sa inyo. Bit by bit, okay, yan. Yan si Lisa, plastic, yan, Dito po kami, nasunugan kami! Nasunugan kami! Dito, huwag naman. Huwag na meron na kami na case ko. Kakampi. Tingnan mo yung mukha niya. Napahiya. No, wag naman. Meron na kami yan, case ko.
O, tingnan nyo mamaya. Ito pa isang kakampi namin. Akala ko ma'am nasa US kayo. Akala ko nasa US kayo. Pinaya talaga siya. Walang gaganyan kay BP Sara. Walang magpapaya ng ganyan, masasapak sa mukha. Kay BP Sara mga kareaksyon, hindi pwedeng papaya mo siya na ganyan. Sasapangin ngayon sa mukha. Hindi, joke lang po yun, joke lang yun. Nire-respeto po si BP Sara. Kahit kailan si BP Sara hindi siya binastos. Alam po niyo kung sinong bumastos? Yung sheriff. Ano nangyari doon sa sheriff bastos di ba? Nung sinabi ng tao na akala ko ma'am nasa US ka, umalis na. Umalis na si Lisa Araneta. Lisa Araneta. Huwag niyo siksikin. Sabi sige, nakapila na kami. Tutulong ako. Wala na, nainis na. Nainis na, na-impier na natin na mo. Aalis na yan. Tuloy niyo na lang. Tuloy na. O, tuloy nyo na lang daw. Umalis na nagtanong na Akala ko ma'am nasa Amerika ka. O, yung unang tanong, umalis na, tingnan nyo. Umalis na, Umalis na. Oh, sige. Sige ka man. O, di ba? Hello po! Ma'am Lisa, one question lang. Ma'am, bakit nandito po kayo, ma'am? Video para online lang. Utos ng Pangulo, tumulong Ay, Umalis. Di ba, sabi niya, nasunugan kami. Tapos binibigyan siya ng relief. Ay, meron na kami dyan, kay Isko. Kala ko ba nasa Amerika ka? Umalis na. Pag nakita nyo si Lisa, gusto nyo umalis ka agad, sabihin nyo lang, kala ko ba nasa Amerika ka? Alis yan, alis. Alis. Ang First Lady, lumabas ng palasyo dyan. Palasyo sa Ng Malacanang. Ba't di ba sila lumalabas sa Malacanang? Eh ito kasi, may baha, may bagyo. Hindi siya nagsabi na, ba't ako lalabas, bumabagyo? Di ba? Ganon. Bakit ako maputik? Hindi, siguro naman, dahil sa wala ang Pangulo, wala ang kanyang Pangulo ng ba, di ba, ang mister. Siyempre, ang First Lady nandito, siguro siya ang haharap bilang representante ng Pangulo ng ating bansa. Siguro, Yun na kaya ngayon, ganon. yun na ngayon nangyari. Ayun, Dahil ang sabi ng ko sa iyo, Pangulo ay, dahil wala ako dyan, gusto kong makidamay, Oo. hindi ko naman magawa. Ayan si First Lady. Lisa Nagpunta kay Marvin pala no? Pumunta sa mga evacuation site. Oho. Kasama si PNP Chief Kasama sino kasama? Nicolas Torre. Oy, Marcos! Alalahanin mo, si Nicolas Torre, lalaki pa rin yan. Di ba? Mahirap na. Lalaki ka ba? Ay, sorry. Di ba? Anong pagkakaiba ni BP sa kanya? Si BP pinagkakaguluhan. Siya, naghahanap ng magkakagulo sa kanya, walang makita. Di ba? Iniiwasan kayo. Iniiwasan kayo ng taong bayan. Papasalamat ko po kay BBM. Isa rin po ako na sumusubaybay sa kanyang mga ginagawa. Ma'am. Tigilan na po natin yan, ma'am. 1,000 ba yan o 500? Di ba? Tigilan na natin yan. Tigilan na natin. Tulan din ni PNP Chief. Sabi ng PNP Chief, hindi ako atras. Gusto mo sa Araneta, gawin nating benefit fight Sinabi ko naman sa inyo, bulldog yun, di ba? Pitbull eh. Di ba hindi umaatras yun eh. Sobrang pagkalalaki yun, di ba? Tapos sinakyan mo pa, sabi mo, hindi available yung Araneta, Rizal Coliseo. Ano sabi mo? Hindi talaga. O, di ba? Sinakyan pa niya.
Si Remula, si Jombik, sinakyan pa niya eh. DILG ka, dapat hindi mo sinakyan yan. Parehong under sa'yo yan, nakakaya ka. John Vic, sinakyan mo. Sinakyan mo, pitbull. Tingnan po natin, tumiklop siya dito. Nung nagbigay po ng kondisyon, itong si Baste, si John Vic, tumiklop. Pitbull ka dyan, pakinggan natin ha. Sinakyan mo eh, sinakyan mo. Oh. Diba? May consent eh. So, tinanong niya. Actually, siya nagtanong eh. Siya nagsabi sa akin eh. Oo. Sabi ko, sige, sabi mo rin na lang kung gusto mo. Sus Marios. Pero wala naman mangyayari. Oh, diba? Sinakyan niya. Ito na. Nung na-involve na po ang tinatawag na yung follicle test, yung kondisyon po ni Baste, itong si Remula, nag-iba na yung tono. Pakinggan po natin ha, nag-iba na yung tono. 7:27, naglatag ng kondisyon si Davao City Acting Mayor Sebastian Duterte bago matuloy ang charity boxing match laban kay PNP Chief General Nicolas Torre III. So ano nga, tuloy ba o hindi tuloy? Di pa alam. Hinamon po ng alkalde na suntukan si Torre dahil sa sinasabing patuloy na pangaharas sa kanilang pamilya. Tinanggap ni Torre ang hamon at iginiit na maaring idaos ang laban sa linggo para makatulong sa mga nasalanta ng malawakang pagbaha sa Pilipinas. Pero iginiit ng alkalde na kailangan munang makumbinsi ni Torre si Pangulong Marcos na obligahin ang lahat ng halal na opisyal na sumailalim sa hair follicle drug testing bago matuloy ang charity boxing match. Huwag kang mag-alala, Torre, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. These are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Papalagan ko yung charity mo na yan. Walang problema. If it will answer the issues nitong bansa natin, I can do that. May kondisyon na naman pala. Sa halip na sa Araneta Coliseum, sinabi ni Torre na gaganapin ang laban sa Rizal Memorial Complex sa Maynila. Sa boxing training session, may push-up. Ayan, 1, 2, Oo, 3, yan. 4. Talagang Master pala ito ng boxing eh. Nung kabataan niya. Sa Oo. boxing training, iginit po ng general na may nakahanda ng ring dyan sa Rizal Memorial Complex at tuloy ang event kahit hindi sumipot ang alkalde, lalo't may sponsors nang magbibigay ng donasyon. Iginit naman ng DILG na bagamat pinapayagan ng freedom of speech, dapat umasal na maayos si Mayor Baste Duterte bilang alkalde ng Davao City. Hinahanda na rin party. Para pangahamon ka ng suntukan, mayor ka pa naman isang pinakamalaki city sa Mindanao. Akala ko ba pitbull yung bata mo? Bakit tumitiklop ka ngayon, Remula? Walang ganyan. Sinabi mo kanina pitbull eh. Sinabi mo kanina sa Araneta Coliseum eh. Bakit ngayon parang tumitiklop ka, Remula? Walang ganyan. O, tingnan nyo. Si Mayor Baste Duterte bilang alkalde ng Davao City. Hinahanda na rin party. Para pangahamon ka ng suntukan, mayor ka pa naman isang pinakamalaki city sa Mindanao. Anak ka ng dating Pangulo, na maraming mataas ang tingin ng tao sa iyo. Tapos maghahamon ka ng suntukan, anong sasabihin ng mga bata? Yung batang nakikinig na okay lang makipaghamon ng suntukan. Na kung galit ka, sabihin mo suntukan na lang tayo. Parang doon ako nababahala na yung ehemplo natin sa kabataan ay nasisira. O di dapat sabihin mo sa kanilang dalawa tumigil. Pareho kayong tumigil. Yaman din lamang nasa ilalim na ito. Nasa jurisdiction niya. Si DILG Secretary John Vic Ramulyo. O, diba? Nag-iba yung tono ng Remula eh. Diba, sabi niya kanina. Bagay yung sabi niya. By the way, manunod ka ba sa Araneta? May boxing hindi ka na sabihin. May boxing daw si... Namin, hindi available ang Araneta, may concert eh. So nagkapalang kami sa Rizal Memorial. So tuloy pa rin. Kami mamaya. So tuloy pa rin yung boxing. Depende kay Vice Chair Baste kung tuloy niya. Pero mag-set up na kami na rin. And
Nagkahamon na eh. Oo, Hindi naman balikan niya. Charge for a cause eh, di ba? Oo nga, oo nga, oo nga. Para kay pinabackup ko naman si Chief PNP natin. Opo. But kidding Diba? aside, O, di ba? Di ba? Di ba? Oo, pabor siya. Pero nung narinig ni Remula na kailangan magpa-air follicle test siya, kasama siya. Kasama. Na kailangan magpa-air follicle test siya, kasama niya si Bangag, bigla siya sinabi niya, hindi maganda yan. Hindi magandang halimbawa yan. Anak ka pa naman ng presidente. Mayor ka pa naman ng pinakamalaking syudad ng Mindanao. Hindi maganda yan. Nagiba yung tono ng pananalita ng Remula. Nagiba yung tono ng pananalita ni Remula nung sinabi ni Baste na kailangan magpa-air follicle test. O, di ba? Biglang nagiba yung tono ng pananalita. O, Remula. Akala ko ba pitbull yung bata mo? Bakit ngayon binabanatan mo si Baste? Sinasabi mo, pinakamalaking, mayor ka pa naman ng pinakamalaking lungsod ng Maynila. Di ba? Di ba? Alam ko, lalaki ka, Remula. O, hindi ka naman bakla, no? Hindi ka naman nagugwapuan kayo, no? Kay Baste, hindi ka nagugwapuan, o. Hindi ako naniniwala doon sa chismis na bakla ka. Alam ko, lalaki ka, o. Tingnan mo, ang linis ng katawan mo, di ba? Ang linis mong kumilos. Lalaki ka, maton na maton ka, o. Hindi ako naniniwala doon sa chismis na bating ka. by the way, manunod. Sandali lang po. Ang problema dito sa mamang ito, pinapasok niya hindi niya trabaho eh. Pansinin niyo yung mga interview niya, very concerned siya sa mga DDS. Yan, dinediretso niya, sabi niya, dediretsohin ko na kayo mga yung mga DDS diyan, naguhukay na kung ano-ano. Ang trabaho mo, Torre, hindi yung narrative. Kasi ang inaayos niya yung narrative. Sabi niya, ganyan ang mga DDS, sinuhukay pa kasi ganyan ang narrative. Pero siya ang pinoprotektahan niya narrative. Ang ayusin mo, yung peace and order. Yung droga sa Pilipinas, ang ayusin mo. Hayaan mo na yung narrative kay Claire. Siya na nga ang tagapagtanggol, siya na nga ang tagapag-build up ng imahe ng presidente, kaya nga banat siya ng banat kay Duterte. Bilang pulis, hindi mo na trabaho yung narrative. Trabahuhin mo yung kalsada. Siguraduhin mo walang adik. Timing na timing yung sinabi ni Torre. Kasi meron isang kahapon, isang araw ng press briefing na sinasabi niya mahina daw ang mga Duterte supporter, mahina daw ang mga DDS dahil sa humuhukay pa ng mga issue para sa naibabato kay Marcos. Isa nga sa kaninang in-upload ko, sabi ko nga doon, hindi na natin kailangan maghukay dahil langit na mismo ang nagpapatunay na matindi ang korupsyon na nangyayari sa ating gobyerno. Makita nyo naman kaliwat kanan ng baha. And yet, tingnan mo naman ang kanyang pronouncement last year sa SONA, di ba? Imaginein mo, sasabihin niya sa SONA, 5,500 ang flood control project. Last year yun. O, sabihin na natin hindi totoo yun. Di sana pwede mong na-correct yun in 1 year. Hindi mo pa rin na-correct. Magsosona ka na sa Lunes. Ganun pa rin. Ano masasabi nyo dyan, mga partner? Ako, ito kay Torre. Ang problema dito sa mamang ito, pinapasok niya hindi niya trabaho eh. Pansinin niyo yung mga interview niya, very concerned siya sa mga DDS. Yan, dinediretso niya, sabi niya, dediretsohin ko na kayo mga yung mga DDS diyan, naguhukay na kung ano-ano. Ang trabaho mo, Torre, hindi yung narrative. Kasi ang inaayos niya yung narrative. Sabi niya, ganyan ang mga DDS, sinuhukay pa kasi ganyan ang narrative. Pero siya ang pinoprotektahan niya narrative. Ang ayusin mo, yung peace and order. Yung droga sa Pilipinas, ang ayusin mo. Hayaan mo na yung narrative kay Claire. Siya na nga ang tagapagtanggol, siya na nga ang tagapag-build up ng imahe ng presidente, kaya nga banat siya ng banat kay Duterte. Bilang pulis, hindi mo na trabaho yung narrative. Trabahuhin mo yung kalsada. Siguraduhin mo walang adik. Kasi sinasabi niya na yung about sa Chinese na pinag-iingat ang mga Chinese students, no? Karapatan nila yun. Iingatan nila yung kanilang mga citizens, yung kanilang tao. Normal yun. Pinagmamalaki niya na
Hindi naman mga Pilipino mga Chinese ang nag-aaway. Alam mo, parehas kayo ni Claire na ano kayo palibasa kay Claire, sasabihin niya may peace and order, mapayapa ang kalsada dahil paglabas niya ng bahay, walang nagsasaksakan. Baka naman sa first class subdivision o first class condominium niya nakatira, normal, walang nagsasaksakan. But it doesn't mean walang nagsasaksakan. Paglabas mo ng bahay, ibig sabihin mapayapa ang Pilipinas. Hindi po ganoon. Sayang po yung pondo nyo sa intelligence kung ang mga sinusubaybayan nyo lang yung mga Duterte. Subaybayan nyo yung kapayapaan ng Pilipinas. Hindi porket may mga nag-aaway na Chinese, yun na yung kabuuan. Hindi natin maitatanggi. Kahit po siguro grade 2, alam ang kalagayan ng Pilipinas ngayon magulo. Hindi po mapayapa. Bayolente po sa labas. No? So, wag mong problemahin, wag mong trabahuhin yung hindi mo trabaho. Kasi yung trabaho mo nga, hindi mo maayos So, focus ka ron. Focus ka doon. Jay. Tore, siguro unahin mo muna yung problemahin yung mga droga na lumulutang sa dagat ba't walang mga drug lord. Yun. Tapos yung mga kapwa mo rin mga pulis na involved sa droga at sa lalong-lalo na sa mga kidnap or ransom kasi bumalik na naman yung mga ganyang estilo ng ibang mga kapulisan. Kaya tsaka yung hamon sa'yo ni Baste, magsuntukan muna kayo. Hamon pala. Para tawag dito, para malaman natin kung hanggang saan yung tikas mo. Baka mamaya para ka ding isang ligaw na na putak lang ng putak pagdating sa personal na away ka din, talawit ka. Oo, tilawan, no? Kaya sa Tagalog duwag, no? At alam mo, Tore, siguro mas maganda kung, yun nga, sabi nga ni Coach Oli, mag-focus ka sa droga, hindi yung sa mga ganyan. Tsaka hindi lang naman DDS. Bakit DDS lang ng DDS ang pinupuntirya mo? Di hamak na mas fake news at mga fake news peddler. Yung USEC nga ng Malacanang, fake news peddler Diba? Nakikita mo yung nilabas ni Edin Santos na mga ng mga report niya na ng mga barangay daw, mga drug free. Pero nung chinik naman halos yung ilang papel lang merong nakasulat, pagdating sa likod blanco na. Tapos yung mga drug free na sinasabi, wala namang saktong detalye kung yun ba ay totoo, hindi. So kung fake news lang talaga usapan, mas marami sa Malacanang. Mas marami, lalong-lalo na sa Congress. At lalong-lalo na sa mga vlogger ni Martin Romualdez. 'Di ba? Kung fake news lang, dapat maging bilang isang PNP chief, sa tutusin, bukod sa hindi mo naman deserve yung position na yan, dapat maging ka rin, maging neutral kasi PNP chief ka, hindi ka naman hindi ka naman nakatulad dati nung yung parang Poncio Pilato na na pulis. Na sa sobrang kawalang kwenta mo nga pati yung heartbeat kung saan mo na pinaghahanap. Wag ganon, puro ka lang DDS Dapat pansinin mo rin yung kabilang side ng mga vlogger kung sino ba talaga yung mga fake news. At hindi lang din mga vlogger nagpapakalat ng fake news, kadalasan may mga ibang mainstream media. Doon sa flood control, yun nga. Hanggang ngayon hinahanap pa rin yung sa totoo lang may hindi ko nga alam bakit naging 300 billion na lang ito. Samantalang pagkakaalam ko dito 500 billion ang budget dyan sa flood control na yan, pero ang nire-report ng ibang mainstream media is 300 billion. Kahit 300 billion na lang ito, asan na? Hindi na pwedeng tawagin to ni Marcos Jr. na overwhelm lang grabe naman na tong baha na to. Samantalang nung ibang mga administrasyon naman sumobra naman din yung ulan noon.
At grabe din yung bagyo na nangyari sa bansang Pilipinas pero hindi naman ganito. Kasi nga, ang nangyayari ngayon halos dito mo talaga mapapatunayan na yung sinabi ni Marcos Jr. sa SONA niya, isang kasinungalingan lang. Dahil kung may talagang maayos at meron talagang 5,500 na flood control, hindi naman siguro mangyayari itong ganito. Samantalang nung panahon ng bahabagat, halos isang linggo talaga yun, tuloy-tuloy na ulan kaya talaga bumaha. At kahit papano, hindi naman ganito. Ngayon, grabe. Kapiranggot lang tong ulan, talagang lubog na yung buong Maynila. Alam Sige, mo, mga partner. tama yung sinabi ni Coach Ol. Ikaw ba nagsabi noon na hindi, ang dapat pagtuunan ng pansin ni Torre, hindi itong mga DDS. Dapat talagang pagtuunan ng pansin ni Torre. Yung problema ng droga, eto nga may nag-message sa akin sabi niya sa akin, bakit hindi sinisita diyan sa Negros? Naku po, patay tayo dyan. Kasi daw, ang mga kasosyo daw dyan ng mga drug lords ay mga politiko. Di ba? Akala ko ba, sinasabi nila, pag mawala na dyan si Tebes, wala na yung mga ganyan. Hindi, lalo daw na mayagpag. 120 kilos ng shabu a month ang nabebenta, 4 na kilo a day. Di umano ang naibebenta dyan sa Negros, sa province na yan. Alam mo, may nakausap nga ako nung isang araw. Ito, malapit to sa mga Duterte. Hindi ko na lang sasabihin. Sabi nila, alam mo, tama kayo dun sa, dun sa analysis nyo pagdating kay Tebes. Yung naniniwala sila na mga taga-Negros daw, hindi naman talaga si Tebes ang mastermind. Talagang negosyo lang kung bakit pinatumba daw si Tebes doon. At talaga namang ngayon, namamayagpag ang sugal at droga. So, ang atin lang dito, tinatawagan ng pansin, itong si Torre. Sa dami-dami ng pupunahin mo, bakit yung mga Duterte supporter? Diba? Bakit hindi mo ang kalkalin mo, yung mga namamayagpag pa rin na droga sa mga probinsya? Kasi PNP chief ka Sabi, national lang sakop mo. Hindi ka na ngayon NCRPO o sa isang sa isang region lang. Hindi ikaw ay national na. Pambihira, sir. PNP chief, honorable, 'di ba? Baka naman pwedeng tignan mo yung matinding droga na naandyan pa rin sa Negros. Isipin mo to simpleng-simple lang Sabi nyo noon, mawawala na mga lahat ng problema dyan sa Negros pag naikulong na ito si Tebes. Don't tell me siya pa rin na nagpapatakbo dyan. Nakakulong na yung tao. Lahat na ng pagmamay-ari niya na natignan ninyo, na bulabog na ninyo, lahat wala na sa kanya. Pero bakit hanggang ngayon namamayagpag ang sugal, namamayagpag ang shabu dyan? Hindi, ito wag nyo ako ang tanungin nyo. Ito report lang sa akin ito ng mga taga-Negros. As in, ni-report lang nila sa akin ngayon na ngayon. Kasi naiinis sila, ang dami daw inaatupag nito ni Torre at isa sa mga inaatupag niya ay ang mga Duterte. Ngayon naman, mga Duterte supporter. Tapos, hindi naman niya sinusolusyonan yung supposedly totoo niyang trabaho. 'Di ba? Yung peace and order. Kayo mga taga-Negros, kung kayo nakikinig, kamusta naman ang kalakaran ng droga dyan? Kamusta naman ang crime rate nyo dyan? Kamusta ang mga sugalan dyan? Balita ko, lumala pa daw. Akala ko ba si Tebes ang may pinaka-problema dyan? Ibig sabihin, isa lang ang masasabi natin. Lahat po kasi ngayon ng mga supporter o supposedly maaaring sumuporta financially and sa mga province, sa mga Duterte, ay talagang chinugi. Di ba? Kasama na nga dyan si Pastor Kibuloy. Di ba? Ngayon nga, pinag-iinitan na itong si Atong Ang. Again, wala po tayong issue kay Atong Ang kung mabuti o masama. Hindi yan ang issue. Kaya lang, makikita nyo naman sa angulo ngayon, kinokonek na naman sa mga Duterte. At alam natin na medyo nung panahon ni Pangulong Duterte,
ano yan, nakikita yan si Atong Ang. So sinasabi nila, sabi ho nila yan na supporter daw financially. Hindi kaya baka kaya ginigipit siya ngayon para yung kung ano mang pananaw nila na tutulong kay BP Sara Duterte sa 2028, kailangan ng katayin ngayon pa lang. Yun ang nangyayari ata sa ngayon. Hindi ko alam pero parang ganun ang datingan O madagdag ko rin, Banat Bay. Yung sinabi ni Torre na paghuhukay. Of all people, Torre, ikaw ang walang karapatang manumbat ng paghuhukay. Kasi naghukay ka dyan. Sa KOJC, naalala mo? Illegal po yung ginawa mo dyan. Ikaw ang kauna-unahang Pilipino naghukay sa isang simbahan. So, wala kang authority magsalita about hukay-hukay. Kayong dalawa nitong si Risa, parehas kayong walang karapatang magsalita about sa paghuhukay. Dahil ito naman si Risa, yung kaso naman ni Pastor Kibuloy na na-dismiss ng katagal-tagal, hinukay mo rin. So dalawa kayo. Kung meron kang issue sa paghuhukay ng DDS, pasa mo sa iba para mas convincing. Kasi pag sinabi mo yung paghuhukay, para mong para mong sinabi, nangaasar ka, oy, maitim ka. Bumabalik sa'yo. Ikaw, nuknuka ka ng itim, pati budhi mo, nuknuka ng itim. Yan. Sino? Saan ka nakakita ng pulis na naghukay sa loob ng simbahan? Sa buong mundo. O kung tinatawag mong sarili mong makadiyos o Kristiyano, yan ba'y gawain ng ng makataong pulis? 'Di ba? Hindi porket hindi ka member ng isang reliyon, binabastos mo. So, pass. Hard pass sa'yo pagdating sa issue ng paghuhukay.